Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This letter is from Kiko. Dear Kathy G. Ako si Kiko, 34 years old, tubong Oriental, Mindoro. Nag-iisang anak ako ni nanay at tatay, lumaki ako sa simpleng buhay, Kathy. Mangingisda ang tatay ko at paminsan-minsan naman ay naglalabandera ang nanay para lang may pandagdag sa pang-araw-araw noon. Sa kabila ng hirap ng buhay, nagsumikap si tatay na maigapang ang pag-aaral ko. Napakaswerte ko sa mga magulang ko dahil hindi nila ako kailanman pinabayaan, Kathy. Lahat ng pangangailangan ko sa eskwelahan ay ginawan nila ng paraan. Kahit kapos kami, hindi nila pinaramdam sa akin na hadlang ang kahirapan sa pangarap. Kaya sobrang mahal ko ang magulang ko. Sila ang naging inspirasyon ko para lalo pang magsumikap sa buhay para balang araw maiahon ko sila sa hirap. Hindi rin ako nagdalawang isip na tumulong kay tatay sa pangingisda at sa pagbebenta sa palengke. Sa ganung pamumuhay, masaya na kami. Kathy, simple lang pero buo. Isang masayang pamilya at doon pa lang puno na ako ng kaligayahan. Ang nasa isip ko lang noon, Kathy, ay kung papaano ko masusuklian ang pagmamahalan o ang pagmamahal at wastong pag-aalaga ng aking mga magulang. Kaya pinanghawakan ko ang pangarap na makapagtapos at maibigay sa kanila ang mas maayos na buhay. Natupad ko naman yon, Kathy. Sa awa ng Diyos, nakapagtapos ako ng civil engineering at pinalad pang makasama bilang magna cum laude. Sobrang saya noon ni nanay at tatay. Pakiramdam namin, yun na ang simula ng pag-ahon namin sa hirap. Pagkatapos kong gumraduate, sunod-sunod na ang mga oportunidad na dumating. Nagkaroon ako ng magandang trabaho. Unti-unting nagbago ang takbo ng buhay namin, Kathy. Doon na nagsimula ang paunti-unting pag-upgrade ng ulam. Dati tuyo at kamatis lang, okay na kami. Ngayon, kung anong gustong luto ni nanay, nabibili na niya. Sobrang nakakatuwa, Kathy. Yung simpleng bagay pero puno ng fulfillment sa buhay. Nakapundar na ka rin kami ng mga gamit sa bahay. Nabilhan ko na rin ng maayos at magandang bangka ang tatay ko para sa kanyang hanap buhay. At nakabili na rin kami ng lupa malapit sa bayan. Doon ako nagpatayo ng maayos at magandang bahay para kina nanay at tatay. At sa wakas, nang natapos ang bahay, ang sarap ng pakiramdam, Kathy. Yung makita mo lahat ng pinaghirapan mo tapos andun sa loob ang mga magulang mo, payapa at maginhawang nabubuhay. Para akong nanalo sa buhay, Kathy. Pero hindi pala talaga nawawala ang matinding pagsubok sa bawat pamilya. Galing akong Maynila noon, Kathy. Isang buwan kaming may tinapos na project at pauwi na ako at malapit na sa bahay nang bigla akong nakatanggap ng tawag mula kay nanay. Nanginginig ang boses niya habang pinapamadali akong umuwi, Kathy. Nasusunog raw ang bahay namin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga oras na yun, Kathy. Along takot, kaba, at panlalamig ng aking buong katawan. Nagmamadali akong umuwi at pagdating ko, nadatnan ko ang mga magulang ko na nagbubuhos ng tubig. Pilit inaapula ang apoy na unti-unting lumalamon sa bahay namin. Kathy, ang pinagmulan pala noon ay isang gas na sumabog sa kalapit na bahay. Lumaki ang apoy at maraming bahay ang nadamay kasama na ang sa amin. Biruin mo, Kathy, ilang buwan pa lang ang lumipas mula nang maitayo ang bahay pero lahat ng ipinundar ko, lahat ng pinangarap ko nawala na parang bula. Napakasakit, Kathy. Masakit makita na back to zero ulit ang lahat. Ngayon para akong nalulunod sa bigat ng pangyayari.
Para akong nadidepresa nangyari at hindi ko alam kung saan ako magsisimula ulit. Kathy, paano ba babangon kapag ang pinaghirapan mong itayo, isang iglap lang, nawala lahat? 1 linggo pa lang kasi ang nakakalipas matapos ang incidenting yon. Ayoko rin nakikitang malungkot ang mga magulang ko dahil sa nangyari. Napakalaking halaga ulit ng ipupundar ko para mapunan ang lahat ng nawala sa amin. Paano ko ba magagawang pasayahin ulit ang mga magulang ko, Kathy? Para sa akin kasi, hindi ganun kadaling bumangon. Lalo't sa isang iglap lang na wala ang lahat ng pinaghirapan ko. Ganito ba talaga ang mga pagsubok sa buhay? Hindi malinaw ang isip ko ngayon, Kathy, dahil sa nangyari. Umaasa po ako sa tulong at payo nyo dito sa matinding pagsubok na aking kinakaharap. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Lubos na nagpapasalamat, Kiko. Love Me, Kathy G.